Ayan guys, welcome back to my YouTube channel. Kasama ko ang aking asawa. Anong pangalan mo? Anong pangalan ko? Again, anong pangalan niya? Limuel. So pag-uusapan natin is about having business abroad. Having your own business, for example, as in Spain. So gaano ba kahirap maghanap, ay maganda dito. Paano ba kadali or kahirap mag-start ng business abroad? Kasi tayo nag-start tayo ng ano, 'di ba? Nag-start talaga tayo from the scratch. Oo naman. As in, Sadyang mahirap pag talagang nag-uumpisa ka. talagang simula't simula hanggang sa ultimo Lumago. ultimo yung pagpa-practice namin dati ng balloons sa bahay, ginawa namin puro lobo yung bahay namin. Napakaliit pa ng bahay. Yes, tapos nung gumawa kami ng unang-una nating Facebook page noon is Hola Amigo Events and Tours, 'di ba? Hindi namin kasi syempre hindi pa naman kami talaga kilala dito. Ang pero isa sa mga advantages yung nagba-vlog ako, nakikilala yung Hola Amigo. Then dati super abang kami sa mga nagbe-message, 'di ba? Sa mga magi-inquire, kung may magi-inquire ba talaga, nag-aabang talaga kami sa page. Pero ngayon super dami na nag-inquire to the point na hindi namin na sila lahat na entertain, nare-replyan. Dahil sa sobrang dami nila. So, gaano ba kahirap gumawa ng isang negosyo sa Spain? Mahirap gumawa ng negosyo dito sa Spain kasi una sa lahat, malaki ang tax, daming requirements. So hindi gaya sa Pilipinas na pag trip mo mag-open ng kahit anong negosyo, Makakapag-business ka na kaagad. makapag-start ka. Dito marami kang kailangan i-consider. So, Correct, that's true. number one dyan, yung mga rules and regulation nila dito sa pagtatayo ng negosyo, hindi siya basta-basta. So, yun. Kasi katulad dito, kahit itong paglalagay ng mga mesa sa labas, meron yung lisensya. Even yung pagpapatugtog ng mga music sa YouTube, Yes. meron yung license. Lahat talaga, umuulan ng lisensya dito, umuulan ng tax. Kaya, Lalo na, tsaka dito kasi tayo nakatira sa capital. So, nasa city proper talaga kami ng Madrid. Kaya, ayun, business center talaga yung Madrid. Kaya, napakadaming arte. yes, and then sa mga bagong mundo ngayon, talagang malaking tulong ang paggawa or pag-create ng social media. Dahil sa social media talaga kami nakakahakot ng mga client. Big factor talaga na marunong at active kayo sa social media. Kasi lahat naman ng tao ngayon, mayroong mga social media. Aha. And isa sa mga pinaka-importanting bagay ay yung kailangan dito, syempre sa Spain, ang language nila, Spanish. Kailangan talaga matuto ka talaga mag-Spanish. Mabuti na lang, sikarin nyo talaga, fluent mag-Spanish. Pero ako, hindi pa ako ganun kagaling talaga mag-Spanyol. Ano naman madaling mag-start ng negosyo, I think kahit saan. Pero ang pinakamahirap na part is yung ma-maintain mo yung negosyo mo. So, Correct. it's always easy to start. Hindi man not I mean na super easy, but I mean, ang pinakamahirap na part sa pagnenegosyo is yung ma-maintain mo yung business mo. Yes. Kapag pumasok ka sa negosyo, marami ka talaga matututunan. As in, mas maganda talaga magsimula ka sa ilalim dahil doon makikita mo lahat ng mga mali na pwede mong matama para sa mas maganda pang takbo ng negosyo. Mhm. Wala po. Then, isa pang bagay ay syempre, kailangan mabait ka sa mga clients, makukuha mo talaga yung loob nila, and then consistent ka, and especially dun sa ang quality ng yung service. Yes, And for example, sa number pagkain. one talaga yan, yung serbisyo. Yes. Kasi ang mga tao, kahit sino naman, kahit hindi gaano kasarapan ng yung pagkain, kung super VIP ang trato mo sa client mo, babalik at babalik yan sa inyo. Dahil at the end of the day, hindi lang naman yung product mo lang ang talagang target nila, kundi yung makareceive sila ng treatment na naaayon sa kanila, and yung sa Yes. tingin nila is deserve nila. At yung mga ganong skills, kung hindi man masarap ngayon yung pagkain mo, darating at darating Improve. yung time na may improve yan. Tapos, kapag maganda yung service mo, syempre, magkakaroon ka ng free promotion sa mga taong naging client mo. Sila na yung mismo magsasabi sa inyo ng, uy, punta kayo dito, maganda yung service dito, masarap dito. Pwedeng sabihin nila yung totoo na hindi ganun kasarap, pero maganda naman yung serbisyo. So, ayun. So, sa mga Pilipino na gusto rin sumubok gumawa ng business dito sa ibang bansa, for example, in particular, dito sa Spain, syempre,
ano lang talaga, kailangan yung aralin yung mga bagay-bagay bago kayo pumasok sa isang negosyo. Ayun, bueno, ayun ang aming mga advice sa inyo. Umalis na siya dahil meron kaming client. Maraming salamat sa inyong panonood. And bueno, hasta luego mga lods. Ciao!